Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po ay inyong lingkod. Muli pong nagbabalik para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo mga kababayan. Ito po, si Atty. Topacio po ay meron pong patama at kundina dito po sa binagoongang Pilipinas, lalong-lalo po sa Commander-in-Chief, mga kababayan. Alam naman po natin, ang nangyayari po sa ating bansa ay talagang laganap na laganap ang mahigit 3 taong korupsyon. Pero ang nangyayari, pag nagpapahiwatig ka at kinukundina mo sila, ay ang pinakamasakit, ipakukulong ka pa. Hindi po ba? Patatahimikin ka pa nila. Pero ang mga magnanakaw ay nananatili pong malaya, mga kababayan. Pakinggan po natin si Atty. Topacio dito po sa kanyang daing at banat sa binagoongang Pilipinas sa tinatawag na bangag at bongit ng kanyang ate na si Senadora Amy Marcos. Umpisahan na po natin. Wala naman daw yung personalan. Tinupad daw nila yung utos ng court. Ano pong masasabi po nila? Wala naman po nagsasabing personal. Hindi naman po natin na sinisisi si General Nartates, ano? Ang amin po sinisisi ang executive branch na wineponize nila ang Department of Justice upang i-persecute, tuligsain ang mga sa tingin nila ay kalaban ng gobyerno. Kaya nga po, uulitin ko po yung sinabi ko kanina, nagpapasalamat po ako kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at tinupad niya yung kanyang pangako na magpapakulong siya soon, pero mali ang kanyang pinakulong. Sa halip na yung mga magnanakaw ang ipakulong niya, yung mga naghahabol sa magnanakaw ang pinakulong niya. So thank you po, Mr. President, for keeping your promise. Kaya lang, mali pa rin po. Pero sir, sabi po, nag-aaklas daw. Na meron daw pong hinihikayat ng pag-aaklas daw po si Pokis sa Datahang Almas po. Hindi na po kami kaya maaaring magsalita dyan sapagkat the matter is with the courts and we are now covered as lawyers by the sub judice rule. So hintayin na lang po natin yung magiging kapasyahan ng ating hukuman. Si General. I was site director. Ayan na po natin, commercial lang po mga kababayan. Yeah, I was doing well. Ayoko nang sagutin yan because hindi naman ako authorized. Let us respect his right to privacy. I understand he was with his family, so let's leave it at that. Anyway, hindi naman po importante kung saan siya galing. Ang importante, saan siya dinala pagkadating niya sa Pilipinas. Sir, ngayon ba sir, papakawalan din siya after? Magkano po ang bail? 48,000 po ang bail. Okay. Medyo mabigat para sa isang retired na general na pensyon lang kasi hindi naman po kontratista, hindi naman po congressman yung aming kliyente. So mabigat po para sa isang retirado na pensyon lamang ang inaasahan na magpiyansa pa ng 48,000. Papakawalan din si sir after magpiyansa. I-turn over ko na kayo kay General Attorney Virgilio Garcia. Sir, pagka na-comply natin yung requirement ng court, no? Yung mga documentary requirements at makapag-post tayo ng cash bail na 48,000, ina-expect natin na yung order of release i-issue ng korte. Hopefully very soon para hindi niya na kailangang matulog sa kulungan. Actually, alam niyo, gusto namin yung paalam sa inyo. Originally, we planned this to be very quiet. Ayaw namin ng ganito na gusto lang namin na pagdating niya, very quiet, we arranged with the arresting team ng Quezon City, CDU. Quiet lang. Aresto siya, dalhin siya sa Camp Karingal, ipoprocess namin yung bail. Walang masyadong bruhahan ganito. Pero sila na yung nagpalaki ng issue na naging ganito na. So wala kaming magagawa. But you know, hindi ito kasi magandang reflection sa Philippine National Police. And I hope that under the leadership of General Nartates, hindi magiging lalabas na abusive yung ating Philippine National Police, no? Kasi unang-una, sabi binasahan ng Miranda rights. Binasahan mo ng Miranda rights. Unang-unang sinasabi doon, you have the right to counsel of your choice. Oh, andun kami, nag-i-insist kami, we want to talk to our client. Ayaw kami pagbigyan. So that was violated right there. Unang-una, violation nyo agad yun. Constitutional
right po ni Attorney Pokis, ni General Pokis, na makausap ang kanyang mga abogado na nandoon na nag-i-insist na kakausapin namin ang kliyente namin. Siyempre, we want to make sure saan ka dadalhin, anong gagawin sa anong, di ba? We want to make sure that our client will be transported safely at saka kung saan dadalhin. Wala naghabulan kami, hindi namin alam kung saan so that was violated and hindi namin pwedeng palagpasin yung violation na yun. Sir, ibig sabihin, sasampahan nyo ng kaso yung Natural. Oo. Administrative. Kung may criminal, pati criminal. So, pero definitely hindi namin palalagpasin ito dahil hindi naman pwedeng i-violate nyo ng i-violate ang constitutional rights ng ating mga mamamayan. Hindi naman pwedeng mangidnap kayo na mangidnap at ipalipad nyo sa kung saan yung taong Pilipino. Hindi po pwede yung ganun. Meron po tayong batas na kailangan nating sundin. Sila po dapat ang nagpapatupad ng batas. Hindi sila yung lumalabag sa batas mismo. And we do not go through the exercise of reading rights pagkatapos i-violate mo right there. Hindi pwede yun. Attorney, kamusta si Sir Pokis? Ay, he is okay. Medyo lang. Alam mo, siyempre, kasama mo, asawa mo, nag-aalala ka na siyempre concerned din siya doon sa how the wife would feel. No? Pero si General Pokis he's been through a lot all his life serving this country. Bemedal yan eh. Kung siya lang yung sarili niya kaya niyang i-handle yon, pero yung syempre andyan yung asawa mo na nag-aalala sa iyo. Alam mo naman yung mga lalaki lalo na pagka kayo you think about yung how they're feeling para hindi naman sila Ano lang po yung pahayag niya po dito sa inciting to sedition na kinakaharap po niya? Hindi namin mapaniwalaan itong inciting to sedition eh. Sana ibang kaso na lang ikinaso nila eh. Kasi alam ninyo, nagretiro yan sa serbisyo. More than 30 years na nagsilbi para sa bayan. Para manatili yung integridad ng ating bayan, para yung katahimikan at katiwasayan ng buhay ng ating mga mamamayan ay mapanatili natin. Pagkatapos nag-retire ka at saka mo guguluhin ang taong bayan at saka ka mag-i-incite. Alam niyo ba inciting to sedition? Bubuskahin mo yung mga tao para magalit at na mag-alsa sa laban sa gobyerno. Meron ba naman sundalong gagawa ng ganun? Hindi. Kaya nga sinasabi namin, kami pinaliwanag na namin una pa lamang. Ang gusto naming mangyari, we respect, we obey, and we protect the Constitution. Palagi po kaming sang-ayon sa batas. Lahat ng ginagalaw namin, lahat ng ginagawa namin, ayaw po naming lumabag sa batas dahil meron naman tayong batas na pwedeng sundin. May patakaran na dapat na ginagalang natin. Pagkatapos, inciting to sedition. Pag nabasa po ninyo yung complaint, 1+1 eh. Oh no, really. I mean, gusto niya ng kopya, bigyan namin kayo ng kopya. 1+1, hindi talagang pinilit lang eh. Hindi tapos binigyan namin na nag-motion for reconsideration kami. Siguro nung mag-file kami ng counter affidavit, may desisyon. May resolution yung fiscal sa office. Nag-file kami, ganyan kakapal yung pinal namin. Ang dami namin sinabi, bakit hindi pwede yung inciting to sedition. After 2 days, nakapile na sa korte. May due process ba yan? Hindi pwedeng, sabi nga ni Atty. Topacio, you have weaponized the DOJ, you have weaponized the Philippine National Police against your citizen. Hindi po pwede yung ganon. Hindi po kami lumalaban sa gobyerno dahil gusto naming nilalabanan namin yung pinaglalaban namin yung karapatan nating lahat. Igalang ninyo. Wala na tayong constitution pagka ganyan, wala na tayong sinasamba. General, kung makasabad lang, sorry to interrupt Sige po. Isa pang puntos na gusto kong gawin, December 5, yung warrant, ise-serve nila holidays, itataon pa nila long holiday para hindi makapiyansa. Fortunately, our client was abroad, hindi siya naabutan. Can you imagine kung sinerve yan ng walang korte? Di natulog yung tao ng New Year sa kulungan. At palagay ko sinadya yan eh. Kasi December 5 yung warrant eh. Ba't isa-serve kung kailan walang korte at long holiday? I mean, hindi kami pinanganak kahapon. Alam na namin yan ha. Style mo bulok yan eh. Okay. Thank you. Attorney, name nyo na lang po yung designation. I'm sorry? Name designation. I'm General Virgilio Garcia. Retired. Lawyer din. Lawyer din. Okay. Yan po mga tambay.
ang matindi pong nangyayari sa ating bansa, lahat po ay kontrolado nila. DOJ, kapulisan, hindi po ba? At syempre po pati ombudsman umano. Halos lahat po, pati NBI, DILG, kontrolado na po nila ang sitwasyon. Kaya nga po, lahat po ang ginagawa po nila ngayon, lalo sa pagdakip, walang proseso ng batas, sila mismo hindi sumusunod sa batas. Hindi po ba? Nahando ng mga abogado, mga kabayan, para yan ay nasa konstitusyon natin, ang abogado ay kailangan laging nangunguna at ang kahilingan ng kliyente o na nasasakdal na sinasabi nila na kinasuhan nila na inciting to sedition. Mga kababayan, abogado na andon, hindi man lang makalapit, ayaw payagang makausap ang kanyang kliyente, ganyan po katindi. Kidnapping. Kaya nga po yung sinasabi po ng ating mga abogado, mga kababayan, lalo-lalo po ni Atty. Topacio, grabe. Ibang klase po ang pamahala natin ngayon. Ibang klase. Sanay na sanay po sa style bulok, bendalo, kidnapping. Lalo-lalo na nakita natin ginawa na po nila yan kay dating Pangulong Duterte. Sila na po ang batas. Sila na ang bumabali sa batas. Kaya ano ang nangyayari sa ating bansa sa ganitong klaseng liderato? Martial law na ba ang ating bansa? Kaya nga po congratulations po. Tayo po ay makiisa kay Atty. Topacio na i-congrats po natin ang Pangulo na tinatawag na bangag at gumagamit ng coke ng kanyang ate na si Senadora Amy Marcos at tinatawag din niya itong bongit. Congratulations po dahil nakapagpapakulong na po kayo. Ang pinakukulong nyo ay humahabol at lumalaban sa korupsyon. Pero ang mga magnanakaw at utak ng korupsyon ay nananatiling malaya. Yan po mga kabayan. At yung po pwedeng maging testigo at makapagturo ng napakaraming magnanakaw sa gobyerno ay ipinakulong din po. Katulad din po ng mag-asawang Diskaya na mga kontratista, mga kontraktor na meron pong kilala at napakaraming hawak na dokumento rin ng mga pagpapatotoo na maraming nangungumisyon sa kanilang politiko pero sila'y nakakulong. Ganyan po katindi ang gobyerno sa ating bansa. Mga kababayan, mas protektado po ang mga magnanakaw umano kaysa po sa lumalaban at humahabol sa mga magnanakaw. Ganyan po katindi. At ang matindi, buti nga po nakalabas pa ng bansa kahit papaano si General Pokis dahil po ise-serve pa nila ang warrant ng holiday. Nakita nyo po, katindi. Kaya nga po sinasabi ni Atty. Topacio, style nyo, bulok. Hindi po ba? Kaya matindi po mga kababayan ang nangyayari po sa ating bansa. Yan po mga kababayan, ang malinaw pong pinahayag po ng ating mga abogado sa pangunguna po ni Atty. Topacio. Matindi po ang ginagawa po mga kababayan. Kung nagagawa po nila ito sa dating general, mga kababayan, na naglingkod po ng mahigit 30 taon sa bayan at ang inaasahan po ay pension, ay ngayon po ginigipit pa nila at ito po ay maglalabas pa ng pera para po sa kanyang sinasabi pong pansamantalang paglaya na mahigit 40,000 mga kababayan. Samantalang ang mga politiko, mali-malita ang ninakaw sa bayan. Nananatili po na mga ngising buhaya, mga kababayan. Thank you po. Sana gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po kay Tatay Nick ng Canada, Balance Vision TV, Eric Hershio ng Canada, Nancy Lumampaw, Gay at Siena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jobilin Watanabe ng Japan, Jem Aris na United Arab Emirates, Julieta Silona na Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, Kingston ng Hong Kong at Bei Chichiyoko.
Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po yung dasal at panalangin po natin mga kabayan, pagsamasamahin po natin na ang ating buong sambayanan, tayo po at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang dating Pangulo ay mailayo po tayo at maingatan po sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po sa mga dasal po ninyo, mga kababayan. Thank you po mga kababayan. God bless po sa inyo. God bless po sa atin lahat. Ingat-ingat po at tiis-tiis lang po tayo mga kababayan. Maraming salamat po. Paalam po muna. Ingat-ingat po. Bye-bye.